sa luha ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Welcome po sa inyo dito sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Sa araw pong ito, ating ginugunita sina Saint Andrew Kim Taigon at Saint Paul Chong Hasang at gayon din ang mga kasama, mga martir na nagtalaga ng kanilang sarili para sa Diyos. Kaya nawa, sa ating pagsasama-sama sa banal na Eukaristiyang ito, ang mga martir na ginugunita natin sa araw na ito, nawa ay magsilbing halimbawa para sa bawat isa sa atin upang tayo rin ay magkaroon ng paghahangad na ibigay at ialay ang sarili para sa Diyos. Kaya taminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mo kina Saint Andrew Kim Taigon at Saint Paul Chong Hassan, gayon din ang kanyang mga kasama, na magpakasakit kay Kristo. Kaming mga mahihina sapagkat kami mga tao lamang ay tulungan mong makapamuhay ng matatag sa pananalig sa iyo, katulad ng mga hindi nag-atubiling maghain ng sariling buhay, sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay, sa ngalan ni Kristo Jesus na nagpatotoo sa harapan ni Poncio Pilato, iniutos ko sa iyo ang mga tagubilin ito'y panatilin mong mabisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Heso Kristo. Sa takdang panahon, siya ay ihayag ng mapagpalang Diyos, ang makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, ang nananahan sa liwanag na di matitigan. Hindi siya nakita o makikita ni numan. Sa kanya ang karangalan at ang walang hanggang kapangyarihan. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan.
Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang pusa, lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Pumasok ka sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit at pupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti, laging tapat, kailanman. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Magsitayo po lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, dating ang mga taong nanggagaling sa mga bayan-bayan at lumalapit kay Jesus. Nang natitipo na ang napakaraming tao, isinalaysay niya ang talinhagang ito. May isang taong lumabas para maghasik ng binhi. Sa kanyang paghasik, may binhing nalaglag sa daan at nayapakan at ang mga ito'y tinuka ng mga ibon. May nalaglag sa kabatuhan at pagtubo ay natuyo dahil sa kawalan ng halumigmig. May lalaglag naman sa dawagan. Lumago ang dawag at ininis ang mga binhing tumubo. Ang iba'y nalaglag sa matabang lupa. Tumubo at namunga ng tig-100 butil. At malakas niyang idinugtong, makinig ang may pandinig. Itinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinhagang ito. Sumagot si Jesus, sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba'y sa pamamagitan ng mga talinhaga upang tumingin man sila'y hindi makakita at makinig man sila'y di makaunawa. Ito ang kahulugan ng talinhaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay ang mga nakinig. Ngunit dumating ang diablo at inalis sa kanilang puso ang salita upang hindi sila manalig at maligtas. Ang mga nalaglag sa kabatuhan ay ang mga nakinig ng salita at tumanggap nito ng may galak. Ngunit hindi ito tumimo sa kanilang puso. Naniwala silang sandali, subalit sa panahon ng pagsubok ay tumitiwalag agad. Ang mga nahasik naman sa dawagan ay ang mga nakinig ngunit ng malaon ay nadaig ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan, kaya't hindi nahinog ang kanilang mga bunga. Ang mga nahasik naman sa matabang lupay, ang mga nakinig ng salita. Iniingatan nila ito sa kanilang pusong tapat at malinis, at sila'y nagtitiyaga hanggang sa mamunga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo.
Sa inyo pong lahat na naririto at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang, sa mga sumasama po sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook Live, sa inyo po, mga peregrino ng pag-asa, lalo tigit ngayong pong taon ng Jubileo, muli po, magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Anong klaseng lupa ka? Ito siguro yung akmang tanong para sa bawat isa sa atin ngayong umagang ito. Anong klaseng lupa tayo? Narinig natin yung kwento ng mabuting balita, mayroong binhi na nalaglag sa iba't ibang klase ng lupa. At yung lupa ay naglalarawan sa atin bilang mga tao kung papaano nating tinatanggap ang salita ng Diyos. Kaya nga, pag nilayan po natin isa-isa yung iba't ibang klase ng lupa. May binhi, una, na nalaglag sa tabi ng daan. On the path. Ito yung mga taong tahasang tumatanggi kay Jesus. Hindi nila matanggap ang kanyang turo. Hindi sila naniniwala sa lahat ng kanyang mga sinasabi. Para bagang sinasabi ng mga taong ito, kaya ko na. Kaya na kahit wala ka. Kaya na kahit wala ang Diyos. May pera naman ako. May pinag-aralan naman ako. Maunlad naman ang aking negosyo. I can go on without Jesus. Itong mga taong nasa daan ay yung mga tao na ayaw tumanggap ng kahit na anong paliwanag at ayaw tumanggap ng kahit na anong pagtatama. Ang tingin nila, kaya nilang buhatin at kaya nilang buhayin ang kani-kanilang mga sarili. Ang tingin nila ay ang pananampalataya o ang pagtulong ng ibang tao ay pabigat lamang sa kani-kanilang mga buhay. At yung pagsamba sa Diyos ay para bagang abala sa kani-kanilang mga busy na mga schedules. Ito yung unang klase ng mga tao o ang unang klase ng lupa, yung binhi na nalaglag sa tabi ng daan. Ikalawa, yung binhi na nalaglag sa dawagan, on rocky ground. Ito yung mga taong naniniwala kay Jesus, pero hindi isinasabuhay yung kanyang mga turo. Ayaw maniwala sa kanyang halimbawa na maaari nung unay sumusunod naman kay Jesus, pero maya-maya ay para bagang nakakalimot, tumatalikod, natutukso, naiengganyo pa rin ng sariling kagustuhan, nadadala ng sarili-sariling mga emosyon. Itong mga taong nasa dawagan ay yung mga taong paulit-ulit na nagsasabi, mahal ko ang Diyos, pero hindi naman kayang isabuhay. Hindi naman kumikilos ayon sa kanilang sinasabi. These people will not perform. They make promises, but they will not participate or they will not produce. Kaya mga minamahal kong kapatid, tayo ba ay tulad ng binhi na nalaglag sa dawagan among thorns? Hari nawa, tayo ay matulad sa huling klase ng lupa. Nabanggit sa mabuting balita, mayroong binhi na nalaglag sa matabang lupa. Noong nalaglag ang binhi sa matabang lupa, ito'y unti-unting sumuloy. Ito'y unti-unting lumago. Nagtiyaga ang lupang ito upang maging mamunga ang natanim sa kanyang binhi. Mga minamahal kong kapatid, ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Hesus ang iba't ibang klase ng lupa kung papaano itong tinatanggap ang binhi ng mabuting balita ng Diyos. Kaya ang hamon sa atin ngayong araw na ito, tayo nawa ay matulad sa mabuting lupa na naghahangad ng kabutihan hindi lamang para sa ating sarili, kundi lalo tigit para sa iba, upang tayo mamunga, upang tayo lumago, upang tayo umunlad sa pananampalataya. Huwag nawa tayong matulad sa binhing nalaglag sa tabi ng daan, sa batuhan, o kaya ay sa dawagan. Hari nawa tayo rin, tulad ng nabanggit sa mabuting balita, tayo magkaroon ng pagkakataon upang mamunga at maging mabuti, upang maging makapaki-pakinabang
sa ating kapwa. Kaya ngayong araw na ito, muli nating tanungin ang ating mga sarili. Anong klaseng lupa ako? Anong klaseng tao ako? Paano ko tinatanggap ang salita ng mabuting balita sa aking buhay? Nawa, tayong lahat ay magkaroon ng pagkakataon upang maging mabuti at mamunga para sa iba. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ang mga martir ay ginugunita. Ang aming paghahain ay maging kasiyasiya nawa sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa ikapagiging dapat ng aming mga dalangin iniaalay. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sina San Andres Kim Taygon at San Pablo Chong Hasan at gayon din ang kanilang mga kasama ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ng iyong anak na naghain ng sariling buhay tulad ng naganap sa iyong anak. Ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kundi kayang lumuhod, manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon, naming Papa, ni Gilbert, naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose, na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, tulad ni Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Inihiling namin gamiadiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Agkat iyong ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at tuwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kundi kayang lumuhod ay manatiling nakatayo na may pagala. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa Diyos lamang mapapanatan ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. O Diyos, Ikaw ang aking kaligtasan. Nasa iyo aking kaluwalhatian.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan ni Kristo ay iyong pagbigyang sa pag-ibig niya ay huwag mapawalay kailanman. At ayon sa halimbawa ni San Andres, Kim Taygon at San Pablo, Chong Asang na mga martir mong hirang, kami naway magtagumpay, alang-alang sa Kanyang sa amin ay nagmahal. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po'y binibilin, kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa na Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Naog sa kinaroroonan ng mga yumao. Na may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at maghuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
Tuwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna sandali. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, kasalukuyan pong isinasagawa nobina at misa sa karangalan ni Santo Padre Pio hanggang September 22. Ito po ay sa 5 ng hapon araw-araw at 6 ng gabi kapag linggo. Mangyaring magabayan po tayo ng mga hanay ng gawain na makikita sa screen, sa ating Facebook page at sa mga tarpaulin sa paligid ng dambana. At para naman po sa September 23, dakilang kapistahan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng misa ay sa 6 ng umaga, may healing mass at liturgy na may paggagawad ng langis, 9 ng umaga, 12 ng tanghali, 2 ng hapon at 4 ng hapon, at ang isa pang healing mass at liturgy na may paggagawad ng langis. Ang misa kung selebrada sa 9 ng umaga ay pangungunahan ng Apostolic Nuncio ng Pilipinas. Kayo pong lahat ay naanyayahang makiisa. Kaapat, malugod namin kayong inaanyayahan na saksihan ang isang natatanging pagtatanghal ng Ministry for the Youth hinggil sa buhay at kabanalan ng ating patrong si Santo Padre Pio. Ang musical play na pinamagatang Francesco Forgione. Isang musikal ay gaganapin mamayang gabi pagkatapos ng misa nobina. Mangyaring lumapit lamang po kayo sa mga kabataan sa may extension ng main church para sa ticket distribution. Available po ang mga rosas sa may extension ng ating simbahan. Puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Susunod pong misa sa ganap na 8 ngayong umaga. Maraming salamat po't mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimik at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, miracle robes at healing bundle sa nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan at laging nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kanyang pagaling at habag, sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Muli po sa mga gusto pong mag-avail ng rosas, available po ating mga rosas sa extension ng ating main church. Puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at pulang rosas naman, simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin kay Santo Padre Pio. Maraming salamat po. Kayo po inaanyayahan naming makiisa sa ating panalangin pag-umaga. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord. Sa may-ari po ng sasakyan, NFW 9203, white po na Ertiga, pakilipat po ng parking. Maraming salamat po. Nuulit po, sa may-ari ng sasakyang NFW 9203, white na Ertiga, lipat po ng parking. Muli po magandang umaga sa inyong lahat. Inaanyayahan po namin kayo makiisa sa ating panalangin sa umaga. Tayo po ngayon nasa ikadalawampung ng Agosto, ikadalawampung Sabado sa karaniwang panahon. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang pangakong inilaan. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang pangakong nilaan. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang pangakong nilaan. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabatala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang pangakong nilaan. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan.
Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang pangakong inilaan. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang, nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang sila ang nakinabang. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang pangakong inilaan. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail walang pakundangan, at ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang pangakong inilaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparo nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang pangakong inilaan. Tayo pong lahat sa awit. Si Kristong liwanag at wala ng iba pa. Sinilang sa ating mundo at naging kapatid siya. Kung nakita na niya, nakita na ang Ama. Purihin ang ating Diyos at luwalhatiin siya. Siya ang kapayapaan at wala ng iba pa. Ang may galit sa kapwa'y di maaring lingkod niya. Sino pang mag-uugnay upang mapasa Ama? Purihin ang ating Diyos at luwalhatiin siya. Siya ang ating buhay at wala ng iba pa. Pinagbili ng mura, inabat pinatay siya. Siya'y tumubo sa atin, nasa kanan ng Ama. Purihin ang ating Diyos at luwalhatiin siya. Aawit kaming lagi ng papuri sa ngalan ng kataas-taasan, at awa mo'y ihahayag at pagbubukang libayway. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalan ng kataas-taasan. Ang pag-ibig niya'y wagas, dapat ihayag kung bukang liwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapatan niya'y ihayag din naman. Ito'y ipahayag sa saliw ng alpat, tugtuging salteryo. Sa magandang himig ng tugtuging liray, ipahayag ito. Ako'y nagagalak sa iyong ginawa na kahanga-hanga. Sa lahat ng ito, ako'y umaawit dahilan sa tuwa. O pagkadakila kay dakila Panginoon ng iyong ginawa, ang iyong isipan ay sadyang mahirap naming maunawa. Sa pahat na isip, ang bagay na ito ay di nalalaman. Hindi malilirip ni maunawa ng sinumang mangmang. Ang mga masama, kahit na dumami, sila may umunlad. Iyong sasapitin nila ay hahantungan ay pagkapahamak. Sapagkat ikaw ang Panginoon, ang dakil at walang makatulad. Nababatid naming lilipulin lahat ang iyong kaway, at lahat ng taong masama ang gawa ay mapipilan. Ako'y ginawa mong sinlakas ng torong mailap sa gubat. Ako'y pinagpalat pawang kagalakan niyong dinaranas. Aking nasaksihan niyang pagkalupig ng aking kaaway. Pati pananaghoy ng mga masamay aking napakinggan. Katulad ng palma, ang taong matuwid tatatag ang buhay. Parang mga sedro, kahoy sa Libano, lalagong mainam. Parang punong kahoy na doon tanim sa tahanan ng Diyos. Sa banal na templo, ito ay lalagot na kalulugod. Tuloy ang pagbunga, kahit na ang puno ito ay tumanda. Lunti at matatag, at ang dahon nito ay laging sariwa. Ito ay patotoo na ang Panginoon ay tunay na matuwid. Siya kong sanggalang, matatag, na batong walang bahid dungis. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aawit kaming lagi ng papuri sa ngalan mong kataas-taasan at awa may ihahayag sa pagbubukang liwayway. Lilikha ako sa inyo ng bagong puso at hihingaan ko kayo ng bagong espiritu. Titipunin ko kayo mula sa iba't ibang bansa upang ibalik sa inyong bayan. Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Aalisin ko rin ang naging mancha ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo sa ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Ititira ko kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyong mga ninuno. Kayo ay magiging bayan ko at ako ang inyong Diyos.
Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparo nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lilikha ako sa inyo ng bagong puso at hihingaan ko kayo ng bagong espiritu. Pupurihin kang lagi ng mga sanggol at bata. Ikaw, O Panginoon, Diyos namin, laganat sa lupa ang iyong luningning, at hanggang sa langit, laging pupurihin. Aawit ang lagi niyong mga bata, na wala ng malay at sariling diwa. Matibay na muog, ikaw ay naganda, laban sa kaaway, kalabang masama. Ang likha mong langit kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya na sukat mong kalingain? Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malakit maliit. Mga bakat tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa lilim ng tubig. Sa buong daigdig, ikaw, Panginoon namin, ang banal mong ngalan ay dadakilain. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparo nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pupurihan kang lagi ng mga sanggol at bata. Pagbasa mula sa aklat ni Apostol San Pedro. Ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng mga bagong lupa na pinag-aarian ng katarungan. Kaya nga, mga minamahal, samantalang kayo naghihintay, sikapin ninyong mamuhay na payapa, walang dungis at kapintasan. Alalahanin niyo kayo'y nagtitimpi, ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kagalakan, O Diyos, ang ikay purihit awitan. Aking kagalakan, O Diyos, ikay purit awitan. Ang umawit habang ang kagandahang loob mo'y pinagninilayan. Ang ikay purihin at awitan. Papuri, Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Aking kagalakan, O Diyos, ikay purit awitan. Tayo pong lahat sa papuring awit ni Zacarias. Panginoon, patnubayan mo kami sa daan ng kapayapaan. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. Nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipin ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na iligtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopoot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitawan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya, at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin, habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon, upang ihanda ang Kanyang mga daranan, at ituro sa Kanyang bayang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparo nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, patnubayan mo kami sa daan ng kapayapaan. Sambahin natin ang Diyos sa nagkaloob ng pag-asa at buhay sa sanlibutan sa pamamagitan ng Kanyang Anak. Hilingin natin. Panginoon, kami iyong pakinggan. Panginoon, Ama sa lahat, Ikaw ang may kaloob ng araw na ito. Tulutan kami makapamuhay kapiling ni Kristo at makapagbigay papuri sa kadakilaan mo. Panginoon, kami iyong pakinggan. Ginawaran mo kami ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Manatili naman itong nakaugat sa puso namit isip. Panginoon, kami iyong pakinggan. Panalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon, ika-14,
para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at relihiyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat ng nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating panalangin, at para rin po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Panginoon, kami iyong pakinggan. Sama-sama nating dasalin ang panalangin tinuro sa atin na ating Panginoon. Ama Ama namin, namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang karyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. manaming lumikha at tagapagligtas ng tanang bansa, iyong tinawag ang mga taga-Korea upang mapaanib sa iyong mga kainirang na pagsampalataya. Bilang mga Katoliko sa iyong pagtataguyod, naging mga banal na martir si San Andres at San Pablo at mga kasamahan na pawang marangal sa pagpapahayag ng katapatan sa iyo. Pakundangan sa kanilang ulilang halimbawa at panalangin, iyong ipagkaloob na hanggang kamatayan, kami ay makapanatiling matatag sa pagsunod sa iyong mga utos. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Panalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. o Panginoon, magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.